Responsive reading. So I will read the leader na part and then you will read the people part. Ako na nag-i-read na. So, give thanks to the Lord for He is good, for His steadfast love endures forever. To Him who alone does great wonders, to Him who by understanding made the heavens, to Him who spread out the earth above the waters, for His steadfast love endures forever. To Him who made the great lights, the sun to rule over the day, the moon and the stars to rule over the night. For His steadfast love endures forever. He rescued us from our foes. He who gives food to all flesh, give thanks to God of heaven, for His steadfast love endures forever. So let us sing this song of praise and thanks to Him. For He is forever faithful to our lives. Give thanks to the Lord, our God and King. His love endures forever. For He is good, He is above all things. His love endures forever.
rising to the setting sun. His love endures forever. By the grace of God, we will carry on. His love endures forever. Sing praise, sing praise, sing praise, sing praise. Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever, forever. Sing praise. Sing praise, sing praise, sing praise, sing praise. Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever, forever you are faithful. Forever you are faithful. Forever you are strong. Forever you are with us. Forever, forever. Nung palakpakan ng kahoy ng Diyos, let us sit down first. As we have sung of His wonderful faith to us, let us also not forget na in God's love, we should also find and seek renewal, strength, and transformation. So let us come to Him tonight and let us pray that the power of His love will come to us and let us be a blessing to other people. So let us sing the song and open our hearts and invite Him tonight. Lord, I come to you. Let my heart be changed, renewed, flowing from your grace that I found in
Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. And I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Let us continue to worship His name, and as His love fills this place, let us also continue to shine His light. So let us stand once again, and let us sing the song. Let us declare this truth in joy. Lord, the light of your love is shining in the midst of the darkness, shining. Jesus, light of the world, shine upon us, set us free by the truth you now bring us. Shine on me, shine on me, shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory. Let Spirit blaze, set our hearts on fire. Flow, river, flow, flood the nations with grace and mercy. Send forth your word, Lord, and let there be light. Lord, I come to your awesome presence from the shadows into your radiance. By the blood I may enter your brightness. Search me, try me, consume all my darkness. Shine on me, shine on me, shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory. Let Spirit blaze, set our hearts on fire. Flow, river, flow, flood the nations with grace
we've heard will remain in our hearts, Lord. And so help us, Lord, to be reflections of you, Lord, and fill us with your Spirit and guide us as we listen to your word, and also bless your messenger for tonight. We give you glory, we give you all the glory, honor, and praise, O Lord. In Jesus' mighty name we pray, Amen. Din kita maglingkod. Welcome sa atong simba karon. Kung inyong manabantayan ang atong mga mensahe karon nga bulan kay mahitungod sa missions of evangelism. So, before ta mag-pray, before ta meditate sa pulong sa Ginoo, mag-spend time sa taong prayer, no? Na ako'y mga prayer question saka tribo. Tawag silang tribo kay Arwa Mala. Wala pasukad ka lugar, ano? So, karon gabi natay opportunity nga mag-pray, no? Para ni nga tribo. Isa ni sa mga unreached people groups, no? Nga kinahanglan pagyud nga maatuan sa mga missionary aron matagan sila og tsansa nga makadungog sa maayong balita. So atong i-consider sa prayer karong gabi kanang Arwa Mala sa India. So na mga facts diha about ini mga tawhana. Notice no katong Christian adherent 0.00%. Grabe yan na. Unreached pa rin siya. So these are the prayer concerns that we will consider. Next. Sige, basahon na lang ninyo silently and then magdungan ka og pray. Duha ni ka slide ang prayer concerns, ang first slide lang sa sige, magdungan ta og pray.
Salamat Ginoo sa kahigayunan na hinihatag karamo sa diin kami maka spend time sa pag-ampo sa mga tao Ginoo nga kinahanglan pagayod nga i-reach out tungod kay imuha po sila nga tagaan ko oportunidad Ginoo aron makabati makadungog sa mensahe sa kaluwasan. Panalangin ni Lord ang mga missionary organizations nga tinguha Lord nga aron madala Ginoo ang mensahe sa kaluwasan sa tanan ng mga people groups Lord, mga unreached people groups Lord sa tibuok kalibutan. Gani nagapupod mi nga gamiton po nimo kami Ginoo bisan sa pag-ampo Ginoo aron kanila. Salamat Lord sa mag-usap pa hinigay sa ngalan ni Jesus kanyang pag-ampo. Time out. Kumusta? Nililog kanina, no? Pero kumaya na kayo. Lumlum at experience na ito tumiyagi na rin. Wala ka din na, no? Sa second song kayo ni Juan, Uyo. Nakakawan ako din yung arato. Yung arato na. Basta talagsa naman ko, no? Maglino. Pero sige siguro, marumahan na tatlo ngayon. Pero pues wala tagampo nga magsige. No? Sige, doon ay usa ka istorya may tungod sa duha ka kwarta nag-inistoryahanay sila. Saan namin tabo, basta kwarta nag-inistoryahanay. Nag-inistoryahanay sila kung unsa nga mga lugar ang permi nila maadtuan. 50 peso na bill o 1,000. So, gipangutana sa 50 ang 1,000. Asa na ka permi? Ikaadto nga, talag sa ramati ka makita diri. Pangutana ang 50 sa 1,000. Isa ay ako, permi ko sa casino. Kung dili sa casino, sa mga mall, ano na 1,000, di ba? Sa mga dagkog na tindahan, sa mga sikat ng kananan, mga fast food, McDonald's, Jollibee, ano naging sa 1,000, mukuro na yung suki niya nga atuan, mga lugar nga permi niya maatuan. Tapos ingon siya, yan ipangutan na itong 50. Ikaw, magkapirmi mo ato. Ingon ang 50, ay ako, simbahan, pero karagin ko sa simbahan. Mas may mensahe ka nga storya. Atong topic ron kay mahitungod sa paghatag. Paghatag alang sa buluhaton o alang sa missionhon nga buluhaton sa Ginoo. Okay, baluta nga in missions, now we can participate either by praying, by going, or by giving. Now, di naman tingali ni bago sa ato, no? Permi na tingali ta makadungog ani. So, pwede po nato na siya i-consider as a reminder para sa ato tanan. So, atong basahon ang mga verses sa 2 Corinthians chapter 8 verses 1 to 6. Pag kita magtindog balik as well in God's word. Atong basahon ug lungan 1 to 3 go.
And now, brothers and sisters, we want you to know about the grace that God has given the Macedonian churches. In the midst of a very severe trial, their overflowing joy and their extreme poverty welled up in rich generosity. For I testify that they gave as much as they were able, and even beyond their ability, entirely on their own. They urgently pleaded with us for the privilege of sharing in this service to the Lord's people, and they exceeded our expectations. They gave themselves first of all to the Lord, and then by the will of God also to us. Okay, so may God bless us sa pandalidig of His Word. Mga puta, salamat Lord sa mga verses nga among nabasa. Tudloy kami, tabami kami, nga amo nga masabtan sa iba't ipasabot Ginoo, o among masunod Lord ang example ni isa ka grupo sa mga Kristohanon sa una, nga masyado gud sila ka manggihatagon Ginoo alang sa imong bulaton. Kini among gitugan sa pagampo pinagi sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang salamat pud na kamo kabalik ko lingkod. So mga igsoon atong tun-an kining mga Kristohanon sa Macedonia, as testified by Apostle Paul himself. Atong tan-awon kung diyon sa nila pagpakita, kung diyon sa nila pagpakita ang ilang pagkamanggihatagon alang sa buluhaton sa Ginoo. Noong una atong matun-an, their giving was inspired by the grace of God. Nasa sa verse 1, and now we want you to know about the grace that God has given the Macedonian churches. Now, si Apostle Paul ihanggi sulatan niini ang mga Christian sa Corinto. Sulatan niya ang mga Kristohanon sa Corinto. O dinhi sa First Corinthians sa atong text, he testified how the grace of God works in the lives of the Macedonian Christians. Yung gigamit nga ehemplo ang mga Kristohanon sa Macedonia. Gigamit niya sila ng mga example. Labi na gyud sa area sa paghatag. The grace of God has inspired or influenced their spirit of giving. So gigamit niya kini mga Macedonian Christians, Macedonian believers as example aron matudloan kining mga Kristohanon sa Corinto mahitungod sa paghatag. Kay nakita ni Apostle Paul nga patigid ka manggihatagon kining mga Kristohanon sa Macedonia. Karon gusto niya nga ang mga Kristohanon sa Corinto musunod sa example sa mga Kristohanon sa Macedonia. O maupod na itinguha gusto sa atong Ginoo alang kanato. Gusto to niya nga atong sundon ang example nga gipakita sa mga Macedonian Christians in the area of giving. He wants us to be generous also in giving. Now, ikan sa verse 2 hangtod sa verse 3, diha makita nato, sulti sa Apostle Paul mahitungod sa kahimtang sa mga Kristohanon sa Macedonia. Sa ilang kahimtang dayon sulti po nila niya kung paunsa sila nagpakita sa ilang pagkamanggihatagon. Isulti na Apostle Paul sa ilang kahimtang, economically, financially. Then isulti po niya kung unsa sila kamanggihatagon sa buluhaton sa Ginoo. So, unang kita nato din na the Macedonian believers are extremely poor. First part sa verse 2, yun diya, and their extreme poverty. Matagpag ng Apostle Paul, the Macedonian believers were extremely poor. Dili lang sila poor, dili lang sila pobre, pero masyado yun kapobre. Kung sa ato na,
Dili lang pobre kung dili kabos pag yun. Ha? Grabe ang pagka-describe ni Apostle Paul. Extremely poor. Tingali sa kay Apostle Paul or sa uban nga mga Kristohanon, imposible nga maka-contribute kining mga Kristohanon sa Macedonia, sa buluhaton sa Ginoo. Nga po na, nga rason nga, si Apostle Paul, wala siya nag-expect o hinabang gikan sa mga Kristohanon sa Macedonia. Kini panahon na, ang simbahan sa Jerusalem, kinahanglan o tabang ba, financial. So, abang mga churches, hatag na, pero wala sila nag-expect. Sa Apostle Paul, wala siya mag-expect nga na ay tabang gikan sa Macedonia nga naman kay pobre kaya kini Macedonian Church. Now, di lang na siya. They were under severe trials. Sa verse 2, so, aside from being extremely poor, di lang sila kanang pobre, naapagay mga trials, no? mga pagsulay nga ilahang ginaatubang. Tingali niya itong panahon na kanang gipersikot sila, gilutos sila, no? Tingali mo po na isa sa mga rason nga nung pobre sila, no? Wala ka sila yung mga pribilehiyo, oportunidad, tumutingali kay mga Kristohanon sila, kontrahan sila sa gobyerno o sa ubang tao. Pati isa po na sa mga rason nga kasi Apostle Paul wala siyang i-expect nga doon nag-itabang na magagikan sa Macedonian Church. Gawas nga extremely poor sila, grabe pigyon ang mga pagsulay nga ilang naagian. Ini siya. The extreme poverty did not become a hindrance to them to give. Ang katingalahan ani mga igsoon kay tinuod pobre ang mga Christian sa Macedonia. Gatubang sila og pagsulay pero kanang willing sila mohatag. Kalipay nila ang muhatag anang sa buluhaton sa Ginoo. Gani, base sa gitestify ni Apostle Paul, their severe trials and extreme poverty has instead welled up in Apostle Paul, welled up in rich generosity. Bis, pobre kayo sila, grabing pagsulay, sila hinoon ang mas manggihatagon. Gimo pa sa example sa ubang simbahan. Muna ang katingalahan ini nga mga Kristohano. Dinhi na to matun-an mga igsoon nga kini daay paghatag alang sa buluhaton sa Ginoo. Dili lang na siya para sa katong financially able. Di ba? Kining paghatag sa buluhaton sa Ginoo nailaga. Pero kaya nailaga. Kini lang paghatag sa buluhaton sa Ginoo. Dili lang na sa para sa dunay kwarta o sa mga kwartahan, kundi para na sa tanan, regardless of unsa nga financial or economic status. Everyone can participate. Ito ba na? Dili lang na para sa mga dako. Dili lang na sa para sa dunay kwarta. Bisa katong tama-tama lang, pwede yun nga makaparticipate. Dili na mabalaka kung ang atong gihatag mas gamay kumpara sa gihatag sa uban. Ano man? Kaya ang Ginoo, pwede gid niya himuon nga dako kanang gamay nga atong gihatag. Gani mo na siya specialty sa Ginoo, di ba? Nga katong gamay nga butang maka-accomplish na o big results. Mungkin na siya ang
specialty sa atong Ginoo. Kay kung mahimo na niya gamay na padako niya, mas mag-glorify siya. Gamit sa mga ordinary gamit ng mga tao. Mga gagmay nga mga butang. Gamit na itong bata nga nagdala og 5 ka tinapay o 2 ka isda. Murag ano? Gamay ra kayo pero also may na-accomplish. Thousands ang napakaon. Wala na. Di ta mabalaka kung gamay lang atong ihatag. Yan naman. Kaya pwede gina nga padakon sa doon rin sa istorya, may tungkol sa pagbabae nga nagpadala siya og box alang sa mga missionary sa India. Now, samtang ginaandam niya ang box, may bata nga naghatag sa iya og mga sinsilyo. Kay bata ko, so sinsilyo pwede matag. So, ang gimo sa mga babae, iyan ang gipalit o gospel tract. Para sa itong hatag na ko itong miagi. No? So, gipalit sa mga babae ang gospel tract, katong sinsilyo ng ipanghatag sa bata. So, then, gi-appeal lang po niya og butang sa katong box na iyang i-prepare, katong gospel tract na iyang gipalit. Nga ang nag-contribute ato, katong bata, pinagi sa iyang sinsilyo. Now, eventually, kini nga gospel tract, nakaabot kini sa usa ka village chief sa Burma. Village chief kanang siguro sa ato kanang dato or kanang leader sa community or baryo kapitan nga mauputoy gigamit sa Ginoo katong gospel tract nga iyang masabtan mahibaluan ang mensahe sa kaluwasan. Nga pinaagi nga adto iyang gidawat si Ginoong Jesucristo bilang iyang Ginoo maluluwas. O dili lang siya tungod kay village chief siya, na-share niya sa iyang pamilya, na-share niya sa iyang kabarangay, sa iyang mga friends. Eventually, naka-establish sa rin o simbahan, nakaabot o 1,500 ng mga nitibo na nakadawat kay Kristo. Nakapatugod yun o simbahan. So, sa lesson diha, wala gyud gamay para sa Ginoo. Sa Ginoo wala gamay. Kaya bisan gamay lagi, ordinaryo nga butang, makahimo ka na siya og dagko nga resulta basta gamito na sa Ginoo. Giving becomes a great joy to them. So, para sa mga Kristohanon sa Macedonia, dili ang paghatag dili burden, dili problema. Gani para sa ilaha kalipay, pribilehiyo, na opportunity nga mahimo silang kabahin sa buluhaton sa Ginoo. Ang tao lang yun masabtan lagi niya ang grasya sa Ginoo sa iyang kinabuhi or sa ato mga Kristohanon. Sabtan kinato, experience kinato kung paon sa tagi sustinar sa grasya sa Ginoo, paano tag higugma o maayo sa Ginoo, kini paghatag alang sa buluhaton sa Ginoo. Kalipay, pribilehiyo, oportunidad. So, dapat para sa ato masabtan din nato maayo. Kanang pag-work sa Ginoo sa atong kinabuhi. Labi ligid sa iyang grasya, sa iyang kaluoy sa ato. Kaya kung masabtan na ito nagbaayo, na-experience na ito maayo ang grasya sa Ginoo, mga insulod kining paghatag, di ligid sa mahimo nga burden, kundi kalipay. Kani siya, they gave even beyond their ability. The Macedonian Christians demonstrated God's grace by giving even beyond their ability. Diba? Extremely poor sila, pobre sila kaayo. Ka-experience pa yun sila og severe trials. Pero ang ilang sitwasyon, wala nakapugong sa ilaha. Wala na himong babab. Aron dili sila muhatag alang sa buluhaton sa Ginoo. Giving
to the Lord's work is not based on the abundance of possession, but in the abundance of one's heart. Doon ka rin sa principle. Kini paghatag alang sa bulaton sa Ginoo, dili man na siya base sa unsa kadaghan ng atong kwarta. Unsa ka-abundansya kita financially, kung dili base ka na siya sa ka-abundansya sa atong kasing-kasing. Kung kini atong kasing-kasing na puno sa gugma sa Ginoo, kung awas na. Kung kini atong kasing-kasing na puno na experience ang grasya sa Ginoo, mo awas kita siya. Kay ang tao, ang Kristohanon, kanang naamon gintay ma-share ba, naamon gintay mahatag ba? Amen ba? Bisan naapatas sa taliwala sa kalisod o kapobrehon. Diba? Kung willing lang kita, nakikita yung mahatag, di ba? Pero kung dili ta willing, pwede naghanap po nato ang mga excuses. Wala na siya. Muna example nga atong natunaan na sa mga Kristohanon sa Macedonia. Gihimo sila ni Apostol Paul nga example na labi na gyud sa mga Christians sa Corinth. Kaya ikaduhang principle. They first gave themselves to the Lord and His servants. That's verse 5. First part of verse 5. And they did not do so as we expected. But they gave themselves first to the Lord. I want us to notice kana siya nga phrase. They gave themselves first to the Lord. Wala sila naglisod ug hatag. Kapag dili problema sa ila ang paghatag kanuman, kay gihatag nila una ang ilang kaugalingon sa Ginoo. Muna pagpasagot ka na. Gihatag nila una ang ilang kaugalingon sa Ginoo. Ilang gisurrender una ang ilang kaugalingon sa Ginoo. Tugutan nila nga ang Ginoo maoy muhari sa ilang kinabuhi, so dili na lisod sa ilaha ang paghatag. If you are struggling to give to the Lord's work, kung lisod kita hangtod karon sa atong pagkakristohanon maghatag alang sa buluhaton sa Ginoo, labi ni gyud sa misyon nga buluhaton, basi wala po gyud ato ni hatag ang kinatibuk-ang bahin sa atong kinabuhi. Basi dili pa kita kanang 100% sa atong kasing-kasing nga atong gihatag sa Ginoo. Mao tingali nga maglisod kita og hatag alang sa iyang buluhaton. Doon na usa ka hymn nga atong ginakanta usahay dinhi kanang take my life and let it be. Ang first stanza na first two lines sa first stanza, take my life and let it be consecrated, Lord, to thee. Take my life and let it be. Dahil pag-abot sa third stanza niya nga hymn, it's a commitment to give to the Lord our silver, our gold. Buti pasabot na atong mga resources, not withholding anything. Take my silver and my gold, not a mite would I withhold. Now, mahimo ba nato na siya? Atong ihatag ang atong gold, ang atong silver, meaning ang atong resources, mahimo ba nato na siya kung dili fully surrendered ang atong kinabuhi diha sa Ginoo? Dili. Imposible gyud. Muna nga ang first commitment katong ingon sa first stanza. Lord, take my life and let it be. Ngano man, kay kung una na ito, gihatag na itong kaugalingon diya sa Ginoo. Pareha sa example sa mga Macedonian Christians. Dili burden ang paghatag. Dili lisod ang paghatag. Dili problema ang paghatag. Kung dili kalipay. Pribilehiyo. Oportunidad. Dili struggle ang paghatag.
Kung una sa tanan, imong ihatag ang imong kinabuhi, kinatibuk-an sa imong kinabuhi o kasing-kasing diha sa Ginoo. Ayun sila, there are 3 types of givers. Ano nila? 3 types of givers. Number 1, the rock, the sponge, and the honeycomb. Honeycomb ka ng balay sa mga putsukan. First type of giver, the rock, bato. Mayo bang magkristohanan gaya kay muhatag murag bato. Kinahanglan sa niyong martilyhon. Kinahanglan nga dili tayo. Ang uban pod nga mga giver magkristohanon murag sponge. Tama. Ugaon sa nimo bayo ba? Squeeze sa nimo bayo para muhatag. Katong primero martilyhon sa kugaon sa nimo baayo ayaw buhatag. Pero naapoy uban mura og honeycomb. Murag balay sa putsukan ko, murag balay sa putsukan ko, murag honeycomb. Gaawas-awas na. Diba? Di ba yung nana ang honeycomb? Kanang balay sa putsukan, gaawas-awas ang honey. Gaawas-awas ang dugos. Di ba yung nana po ang paghatag sa Ginoo sa iyang panalangin sa ato? Di ba? Ito sa kahim, count your blessings, name them one by one. Maihat ba na to ang blessings sa Ginoo? Kanang isa-isahon yun na to ba? O, kanang gininhawa pa lang na to daan. May na lang na wala gipabutangan sa Ginoo kwintador na natong pan. O gipabutangan sa Ginoo kwintador ka ng init sa adlaw. Bayaron ta niya. No, ang panalangin sa Ginoo sa ato maatong yung tan-awon gaawas-awas. Dapat mga igsoon ninyo na po ang atong paghatag. Mahimo na to na kung una sa tanan atong gihatag kung una ang atong kaugalingon sa Ginoo. So, mangutangan ta sa atong kaugalingon. Surrender na magyud ako ang akong kinutibukan sa akong kasing-kasing sa Ginoo. Am I fully surrendered to God? Kini ba akong paghatag sa buluhaton sa Ginoo? Kanang resulta ba ni sa akong kanang paghatag sa Ginoo sa akong kinatibukan sa akong kinabuhi? Mabalan mo na niyo, di ba? Sa muna siya ang matunan nato sa mga Macedonian Christians. Kadawa, they gave the Lord's work on their own free will. First part sa verse 4, entirely on their own, they urgently pleaded with us for the privilege of sharing in this service to the saints. Kini siya nga verse, no? Pakita nga wala nangayo si Apostle Paul sa ila. Wala po siya nagpugos kanila nga mag-contribute. Kalingin ini tumura ang Church sa Jerusalem ay nahanglan ng tabang financially. Wala nangayo si Paul sa ila. Siyempre, wala po siya nagpugos sa ila hanggang muhatag. Instead, the Macedonian believers were the ones who pleaded to the Apostle Paul that they will be given the opportunity and the privilege to share. Kaya nanghanyo sila ng Apostle Paul na Paul, pwede mo nga maka-appeal po me? Nga maka-amot po me? Nga maka-contribute po me? Kanang gikan sa ilaha ba? Dahil na yun sa verse kanang entirely on their own. Meaning, gikan sa ilaha ang initiative. Ang ilang paghatag, voluntary. Wala silang gi-require. Kaya kinakasabot si Apostle Paul sa ilang sitwasyon. They were extremely poor and they were experiencing severe trials.
Ano na magigpod ang kung maghatag kita alang sa bulaton sa Ginoo? Hindi kami po bumugos sa Ginoo. Di gid po siya mamugos sa magkristohanon nga muhatag. Nga naman, kay gusto niya nga batang ko sa muhatag freely and voluntarily. Kung muhatag ta nga, bukat sa itong kasing-kasing, napugos ta, perting mautara. Wala na siya kalipay. Kung wala'y kalipay, wala niya ang panalangin sa Ginoo. Makadungog kita og mensahe parehas niya akong giwali karon nga gihagit kita nga muhatag alang sa misyon nga buluhaton aron daghan pa mga tawo makabaton sa kaluwasan. Ang Ginoo mo naghatag kanato og oportunidad para mapanalangin kita. Ang Ginoo naghatag kanato og opportunity para ma-bless kita, para mapanalangin kita. Kung refuse ta, muna na po gi-refuse na to ang panalangin nga, diba, panalangin sa Ginoo nga para uta sa ato. So, ang hangit na ko para sa atong tanan nga padayon kita sa paghatag alang sa buluhaton sa Ginoo. Dili ta magpadala sa tentasyon sa kaaway, dili ta magpadala sa o dili ta magpailan sa demonyo, kay ang demonyo mayngon man nga taghatag ka diha nga dato man tong taga Mother Church, taghatag ka diha nga kalas-kalas lang ka sa imong kwarta, pwede man mo na ipalit sa uban nga panginahanglan nun. Ito na imong ihatag nga. Kamay naman na imong ihatag. Wala pa na siya pulos. Daghan pa o mga huna-huna ba nga dili mao. Tingali i-inject sa demonyo sa atong huna-huna. Mga huna-huna na dili insakto, nagikan sa kaaway. Hantod nga ang paghatag, mahimo siya na stumbling block, imbes nga mahimo siya blessing. Kung atong i-entertain ka na ng mga huna-huna, mahimo siya na stumbling block. Imbes mahimo siya na blessing. So dito magpadala yan ang klase ng mga huna-huna. Giving for missions is a blessing. It is a joy. It is not a burden. It's an opportunity. It's a privilege to give for the Lord's work. Dugang pa niya na, gusto po na po i-emphasize din na kining paghatag alang sa buluhaton sa Ginoo, labi na sa atong kung magsimba kita, this is an act of worship to God. Act of worship to God. Kung maghatag ta o kwarta alang sa buluhaton sa Ginoo, atong siya gisimba. Atong giila nga siya mo'y tag-iya sa tanan. Atong giila nga siya ang tinubdan sa tanang panalangin nga atong kinahanglan. O malipay ang Ginoo niya. Malipay ang Ginoo niya na. Manay gusto niya ipabuhat sa ato. Mahatag ta, dili tungod kay nang kinahanglan ang Ginoo sa atong kwarta. Kay una sa tanano ba nang hinahanglan ang Ginoo sa atong kwarta, pwede man mapadayon ang ministry, no? Nga wala nagkinahanglan sa atong kwarta, mahimo na tanan sa Ginoo, pwede ganyan luwason ang tanang tao sa kalibutan, no? Kung gusto niya, dili kinahanglan ang atong kwarta, pero gusto niya nga kanang maka-participate na ba. Gusto niya nga mo-appeal ta, mahimo tang kabahin. Nga naman, gusto niya na mapanalaginan ta. Kaya pinaagi lagi sa pagsunod sa iyang kabubuton, pinaagi sa paghatag,
diha musunod ang iyahang panalangin. Pinaagi sa atong pag-obey sa iyang kabubuton, diha musunod ang iyahang panalangin. Mo na iyang tuyong mga igsoon. Mo na iyang intention. Ngano kinahanglan, ngano gusto niya nga kita mo participate. Kay gusto niya nga kita mapanalanginan. So hinaot nga, doon na tayo natunan karong gabi. Panalanginan ng ta sa Ginoo sa atong mga kasing-kasing kini nga mensahe nga amota. Salamat Ginoo sa example nga gipakita sa mga Macedonian Christians. Lisod ng ilang kahintang, economically, gatubang sila og severe na trials, although dili specific ang gisulti unsa nga mga trials. Gani si Apostol Paul wala siya gi-expect nga dunay contribution hinabang nga magagikan sa mga Macedonian Christians tungod sa ilang sitwasyon. Pero nakita, nabasa namo sa example nga nag-insist sila, naghangyo sila ng Apostol Paul kung pwede sila mahimong kabahin sa pagminister sa umang Kristohanong pinaagi sa paghatag. Salamat Ginoo sa lang example. May pinaagi sa lang example kining paghatag ay alam sa inyong bulato. Dili siya base kung sa kadaghan ng among kwarta. Kaya kung nga mong kasing-kasing na puno sa imong grasya, sa imong kaluoy, sa imong gugma, mapakita din namo na Ginoo pinaagi sa pag-obey sa imong pagbubuton, pinaagi sa paghatag Ginoo sa uban pang pamaagi, mugawas kini makita gina Ginoo, mo overflow gina ikan sa among kasing-kasing. Salamat Lord kay daghang mga pamaagi sa diin kami maka-participate Ginoo sa imong buluhaton. Pinaagi sa pag-ampo, pinaagi sa pag-share sa imong pulong or bisan Ginoo sa paghatag. Lord, nasayod ka sa among mga tagsa-tagsa kakaugalingon, unsay mga area sa among kinabuhi nga kinahanglan pag-iyon nga ma-improve Ginoo. Lord, tabangi ang matag usa, tabangi kaming tanan Ginoo nga mahimo kaming obedient Lord sa imong kabubuton sa among kinabuhi. Nga una sa tanan among gyud nga ihatag kanimo ang among kaugalingon Lord. Kinatibuk-an sa among kaugalingon sa among kasing-kasing pareha sa gihimo sa mga Macedonian Christians. Tungod kay una nila gihatag ilang mga kaugalingon, nisunod ra pud Ginoo ang ilahang mga resources. Lord, dili namo ni siya mabuhat sa among kaugalingon nga paningkamot lamang. Kinahanglan namo ikaw na kini mo remind ka namo, mo convict sa amo ang kasing-kasing aron among masunod Ginoo nga imong kabubuton, among mabuhat ang gusto nimo ipahimo kanamo. Salamat Lord sa makausapan sa imong pag-uban kanamo karong gabi, sa imong pagdala kanamo Ginoo karong gabi aron makahiusa sa among pagsimba. Salamat Ginoo sa presensya sa kada isa niya karon. Imong panalangin Ginoo among masinati, bisan kami sa among pagpamauli, sa among pagbulag-bulag, ang imong panalangin maanaakan unay kanamo. Gitugyan Lord sa pag-ampo ang matag pamilya nga ginarepresentahan karon. Nagampo ako nga ikaw magapadayon sa pag-uban kanamo Lord, magatagbo sa mga kinahanglan sa matag adlaw, maghatag og proteksyon Ginoo sa matag usa, matag membro sa pamilya, proteksyon Ginoo gikan sa mga sakit, labi na Ginoo sa atake sa among kaaway nga mao si Satanas. Nagampo kami Ginoo na imong kaalam ano ang maanakan unay kanamo, labi na sa mga desisyon Ginoo nga among pagabuhaton. Salamat Ginoo kay ikaw naminaw sa among mga pag-ampo kanunay o andam ka nga mutubag niini sumala sa imong kabubuton Ginoo. Lord, nag-ampo ako nga imong ibubo ang mga panalangin nga kinahanglan sa imong mga katawhan Ginoo. Physical man nga panalangin, emotional, material, financial, binigyan sa spirituhanong panalangin Ginoo nga kinahanglan sa imong mga katawhan. Ihatag ka na namo Ginoo sumala sa imong kabubuton sa among kinabuhi. O bani kami Lord sa among pamauli karon, imong presensya magapadayon sa pag-uban ka namo.
gidahig ka na mo, gisimba, gipasalamatan karong gabi, Ginoo. Pagkaroon ng ugma sa Dios Amahan, ang grasya, pinaagi kay Kristo, na ating Ginoo manluwas, ug ang presensya kay gidait sa Balang Espiritu nga uban kanato nga igsoon. Gikan karon o sa walay katapusan. Amen. Abundansya ka taong snacks karon. Salamat sa lugang